Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito gagawa tayo ng PC build na nakadesign para sa BlueStacks, multi-clienting at virtual machines. Ang goal ng setup na ito ay makapagpatakbo ng maraming Android instances at VMs ng sabay-sabay, ng stable, may sapat na memory headroom at hindi umaasa sa dedicated GPU para manatiling controlled ang budget. Tandaan na kung may coins at voucher, gamitin nyo para makatipid pa at kung gusto mong mahanap ang item, gamitin mo ang camera search function ng Lazada. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this. Ang gagamitin nating processor ay ang Ryzen 7 5700G, isa itong 8-core 16-thread CPU na bagay sa multi-client workloads tulad ng BlueStacks at virtualization kung saan mahalaga ang thread count at sustained performance. May integrated graphics na rin ito kaya hindi na natin kailangan ng dedicated GPU para sa ganitong klaseng paggamit. Para sa ganitong workload, mas nakafocus ang build sa CPU at RAM kaysa sa graphics power. Tsaka pag gumagamit ka naman ng BlueStacks o VMware, ibababa mo naman ang mga settings ng mga yon. Dapat optimize lahat, ikaw na ang bahala doon. Para sa cooling, gumamit tayo ng YGT Liquid CPU Cooler. Hindi man mataas ang power draw ng 5700G, pero kapag sabay-sabay ang maraming instances at virtual machines, tuloy-tuloy ang load, ang liquid cooler ay tumutulong para mapanatiling ang stable temperatures at maiwasan ang performance throttling pag matagal mo nang ginagamit. At syempre, nagbobot ka, babad ang PC mo, maigi na overpowered ang CPU cooler mo. Ngayon, ang motherboard ay ang MSI B550M. Compatible ito sa Ryzen 5000 series na may sapat na features para sa virtualization at multitasking setup. May full PCIe slot ito at maayos na power delivery. Kaya kung sa future ay kailangan mo ng mas mataas na GPU power para sa ibang workloads, ready ang platform na ito para doon. Sa memory naman, gumamit tayo ng 4 na pirasong DDR4 3200 megatransfers RAM, total na 32 GB. Para sa BlueStacks multi-clienting at virtual machines, ito ang isa sa pinaka-critical na bahagi ng build. Mas maraming RAM, ang ibig sabihin ay mas maraming instances ang pwedeng patakbuhin ng sabay-sabay nang hindi bumabagal ang system. At ulitin ko lang, wala tayong dedicated GPU sa build na ito sa ngayon. Sapat na integrated graphics ng 5700G sa BlueStacks, basic display input at VM usage. Kung dumating ang point na kailangan mo ng mas malakas na GPU para sa ibang applications, may sapat na PSU headroom at motherboard support ang build na ito para magdagdag ng dedicated graphics nang hindi na kailangan palitan ng major components. So ready na, saksak na lang ang GPU. Sa storage, hinati-hati natin ang setup para sa operating system at basic applications. Meron tayong 240GB Kingston SATA SSD. Para naman sa mas mabigat na task tulad ng virtual machine files, BlueStacks data, at iba pang productivity workloads, gagamit tayo ng Western Digital Blue NVMe Gen 4 SSD na 1TB. Masangkop ito para sa sabay-sabay na read and write operations. Pwede kang gumamit ng normal SSD dito. Pero in my experience, mas maganda ng mas mabilis yung storage mo para mabilis niya ma-access yung files sa BlueStacks o VMware. Pag kasi sobrang dami na ng VMware mo at saka BlueStacks, bumabagal na yung system, nakakatulong yung mabilis na storage sa pag-access. Hindi nagahang. Ngayon, ang case na ginamit natin ay ang PC Cooler Game 2 Mid-Tower. May sapat itong clearance para sa liquid cooler at full-size GPU. At maayos ang airflow support para sa future upgrades na alam kong gagawin mo pag nagsawa ka na sa kakabot mo. May tempered glass side panel din ito at sapat ang internal space para sa ganitong klaseng setup. Para sa power supply naman, gumamit tayo ng Deepcool Gamer Storm 700 watts. Mas mataas ito kaysa sa actual na power requirement ng system, pero nagbibigay ito ng allowance para sa future GPU upgrades kung kakailanganin. Dagdagan pa natin ang 4 na generic 120mm fans para makatulong sa airflow ng case. Simple lang ang mga ito pero may ambag sa pag-maintain ng consistent internal temperatures lalo na sa matagal na paggamit. Naalala ko pa noon dati, every week ko lang tino-turn off ang VMware PC ko. Ang tagal na nung panahon na yon. Kung pagsasama-samahin ng presyo ng lahat ng parts, ang total ay nasa humigit kumulang 32,629 pesos gamit ang listed prices. Kung gagamit ka ng 10% voucher sa lahat, bababa ang total cost around 29,366 pesos. Posible pa itong bumaba kung makakakuha ka ng store voucher. So ayan, kung may mga tanong kayo sa paggamit ng BlueStacks, ng VMware, kung ano ba yung mga macro recorder na ginagamit mo, Blue Eye, mga apps mo na pang boat, tanong mo sa akin, marami akong alam dyan. I-comment mo lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.